Ortodoksong Aklat, Batas ng Diyos, Kabanata 2, tungkol sa Diyos. Ang Diyos ang lumikha ng buong mundo mula sa wala sa pamamagitan lamang ng Kanyang salita. Magagawa ng Diyos ang lahat ng Kanyang nais. Ang Diyos ang pinakamataas na pag-iral. Wala at walang anuman na katumbas niya, maging sa lupa o sa langit. Hindi lubos na maaarok ng ating isipan ang Diyos. Wala tayong malalaman tungkol sa Kanya kung hindi Niya mismo ipinahayag ito sa atin. Ang ating kaalaman tungkol sa Diyos ay ipinahayag Niya mismo sa atin. Nang likhain ng Diyos ang unang mga tao, sina Adan at Eva, nagpakita Siya sa kanila sa paraiso, ipinahayag ang Kanyang sarili sa kanila, ipinaalam kung paano Niya nilikha ang mundo, at kung paano dapat maniwala ang tao sa nag-iisang tunay na Diyos at tuparin ang Kanyang kalooban. Ang katuruang ito ng Diyos ay unang ipinasa ng pasalita mula sa henerasyon hanggang henerasyon, ngunit kalaunan, sa inspirasyon ng Diyos, isinulat ito ni Moises at ng iba pang mga propeta sa mga banal na aklat. Sa wakas, ang mismong anak ng Diyos, si Hesukristo, ay nagpakita sa lupa at ipinahayag ang lahat ng kailangang malaman ng sangkatauhan tungkol sa Diyos. Ipinahayag Niya sa sangkatauhan ang isang dakilang misteryo, ang Diyos ay isa ngunit isang Trinidad sa tatlong persona. Ang unang persona ay ang Diyos Ama, ang ikalawang persona ay ang Diyos Anak, at ang ikatlong persona ay ang Diyos Espiritu Santo. Hindi ito tatlong Diyos, kundi isang Diyos sa tatlong persona, ang Trinidad na may isang diwa at hindi mahahati. Ang tatlong persona ay may parehong banal na dangal, walang nakatataas o nakabababa sa kanila. Kung paanong ang Diyos Ama ay tunay na Diyos, gayon din ang Diyos Anak, at gayon din ang Espiritu Santo ay tunay na Diyos. Sila ay naiiba lamang sa katotohanang ang Diyos Ama ay hindi ipinanganak at hindi nagmumula sa kanino man, ang Diyos Anak ay ipinanganak mula sa Diyos Ama, at ang Espiritu Santo ay nagmumula sa Diyos Ama. Si Hesukristo, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng misteryo ng kabanal-banalang Trinidad, ay nagturo sa atin hindi lamang kung paano sumamba ng wasto sa Diyos, kundi kung paano rin mahalin ang Diyos bilang tatlong persona ng kabanal-banalang Trinidad, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang tatlong ito ay magpasawalang hanggang nananatili sa isa't isa sa walang hanggang pag-ibig at bumubuo ng isang pag-iral. Ang Diyos ay ganap na pag-ibig. Ang dakilang misteryo na ipinahayag ng Diyos tungkol sa Kanyang sarili ay ang misteryo ng banal na Trinidad na hindi kayang abutin o maunawaan ng ating mahinang isipan. Sinubukan ni San Cirilo, ang guro ng mga Slav, na ipaliwanag ang misteryo ng kabanal-banalang Trinidad. Sinabi niya, nakikita mo ba sa kalangitan ang makinang na bilog ng araw, at kung paano mula rito ay nagmumula ang liwanag at init. Ang Diyos Ama ay tulad ng bilog ng araw, na walang simula o katapusan. Mula sa Kanya ay walang hanggang nagmumula ang Diyos Anak, tulad ng liwanag mula sa araw, at kung paano may kasamang init ang liwanag mula sa araw, ang Espiritu Santo ay nagmumula. Ang bawat isa ay natatangi, ang bilog ng araw, ang liwanag, at ang init, ngunit hindi ito tatlong araw, kundi isang araw sa kalangitan. Gayon din sa banal na Trinidad, tatlong persona ngunit isang Diyos at hindi mahahati. Sinabi ni Blessed Augustine, nakikita mo ang Trinidad kung nakikita mo ang pag-ibig. Nangangahulugan ito na mas mauunawaan natin ang misteryo ng banal na Trinidad sa pamamagitan ng puso, sa pamamagitan ng pag-ibig, kaysa sa ating mahinang isipan. Ang katuruan ni Hesukristo, ang anak ng Diyos, ay isinulat ng Kanyang mga alagad sa isang banal na aklat, na tinatawag na Ebanghelyo. Ang orihinal na salita para sa Ebanghelyo ay ang salitang Griego na Evangelion, na nangangahulugang mabuting balita o magandang balita. Ang mga banal na aklat, na pinagsama-sama sa isang aklat, ay tinatawag na Biblia. Ito ay mula sa salitang Griego na nangangahulugang giaklat. Mga tanong. 1. Matutukoy ba natin ng lubusan sa ating isipan kung ano ang Diyos at matutunan natin siya sa ating sarili?
2. Saan natin natutunan ang tungkol sa Diyos at kung paano siya ang tagapaglikha ng mundo? 3. Sino ang naghayag ng katuruan tungkol sa Diyos na siya ay isa ngunit Trinidad sa persona? 4. Ano ang mga tawag sa mga persona ng banal na Trinidad? 5. Paano sila naiba sa isa't isa? 6. Ano ang Ebanghelyo at ano ang Biblia?